Kumusta? I'm Avard Joseph and welcome to News and Worthy Recap Weekly Edition number 162. We have thoughts to cover since last week, so skip to the chances provided if it piques your interest and subscribe to the channel kasi wala namang masama, di ba? And let's get on with the video. Now, anong mangyayari kung pinaandar mo ng pinaandar ang bunganga mo? Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon, Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Eh sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Walang preno as you brandish na ikaw ay isang lawyer. And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Salamat, Madam President. Madam President, without giving meaning to anything, ito Senator pong Marcoleta. mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito Madam eh. Sino po President, magsasabi na bagong motion? point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang Hindi sinasabi... na- A.M., June 30. Isang linggo bago ang impeachment ni VP Sara. Nag-organisa ng isang emergency rally ang Iglesia ni Cristo nitong June 30 sa EDSA People Power Monument sa White Plains para raw sa pagsulong ng transparency at accountability sa gobyerno. Or at least, that's what they said. Kasi a day before, sinabi ni Ombudsman Remulla na kakasuhan na niya sa Sandigan Bayan si Chinador Rodante Marcoleta over his 75 million pesos of undisclosed campaign donation galing kay Mike Defensor at ilang mga negosyante na kanyang inamin sa Net25, an INC-adjacent TV network. We didn't even ask this to happen. All the evidence came from, you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. Pero nangyari ito, dahil motu proprio, apparently the crime was committed in open knowledge of everybody. All of you are witness to the actuations of the guy, of what he has said in public. That of course, given the sworn statements that he has executed, will actually make a case for his being charged of plunder. Paano ba naman kasi? Nung naglabas siya ng SALN niya noong 2025, 52 million pesos lang ang kanyang pera. Samantala, yung SOSE niya, the same year, 140 million pesos daw ang ginastos. Kumbaga, halos 3 times yung naging gastos niya sa net worth niya. The math is not mathing. I find it a bit unusual that even if in-kind contributions would be expected, Marcoleta doesn't have any. So he gives an impression that he funded his own campaign, when in fact his SALN is not enough to fund such a 100 million peso venture. Remember that the expenses theoretically only cover a few months the campaign season.
So it's safe to assume na ang totoong dahilan ay ang ambang warrant of arrest kay Chinadoro Dante Marcoleta. At least, initially noong June 29 at around 10 p.m. ayon sa isang screenshot na binigay ni Attorney Jesus Falsis sa Twitter. Allegedly displaying the communication ng mga higher-ups sa INC or organizers nila sa kanilang mga lokal. Makikita natin yung lakas ng 2 milyong electorate ng Iglesia ni Cristo, which to be honest, sa 110 million na katao sa Pilipinas seems very small. Pero they're like the Jews of the Filipino people where they control a lot of influence at pera sa ating bayan despite making up a fraction of the Filipino people. Kasi kung iisipin natin, a lot of politicians from the ground up, simula sa presidente hanggang sa bise, hanggang sa senador, hanggang sa congressman, hanggang sa mayor, sa konsehal, sa mga kagawad, sa mga barangay, at even sa SK, they are willing to do everything para makakuha ng endorso ng Iglesia ni Cristo. All of those politicians from the ground up are willing to do everything para ma-endorso sila dahil sa notorious block voting ng Iglesia. Pero if you've watched my channel, you know na most of the time, wala naman talaga itong epekto dahil ang talagang pinupush lang nila na kandidato ay most of the time, the most popular one. So, 7 out of 10 times, ang kanilang i-endorso ay yung mananalo. Pero kahit na despite the fact na alam nating wala naman talagang ganoon kalaking impact yung block voting if meron man, if ever man na sumusunod at tumatalima sa block voting sa mga inendorso ng Iglesia ni Cristo ang kanilang mga deboto, there are reports pa nga being pushed para sa impeachment ni Ombudsman Boying Remulla, who has honestly been doing God's work kung ikukumpara kay Samuel Martires ni Duterte. Kaso nga, dahil nga, again, kakalabanin niya ang Iglesia ni Cristo, a lot of politicians are bowing on their knees na i-impeach si Ombudsman Boying Remulla. Naka-break tayo ngayon, so wala naman tayong na-sentence so far na ganyan. So, di natin alam kung meron na. Ito rin ang naging pahayag ni Iloilo 1st District Representative at Deputy Speaker Janet Garin na nanindigang ginagawa lamang ng ombudsman ang kanyang trabaho. Dagdag ni Garin, wala rin siyang alam tungkol sa impeachment complaint laban kay Remulla. Ang tanging narinig niya lamang ay may naghahanap ng endorser para sana sa reklamo laban kay COMELEC Chairman George Garcia. Pero wala rin anyang kumagat dito. Well, mahirap mag-speculate. Anything's possible sa politika natin. So, we just have to wait and see. Pero balik muna tayo dun sa kanilang rally. Ang problema nga lang kasi doon sa emergency rally nila is walang nakakaalam at hindi sila nag-file ng permit para mag-rally. Kaya nagulantang ang ating mga kababayan nung nakita nila na mukhang sarado na ang EDSA. Samantalang ilang libo lang naman ang tao na umattend sa rally na yon. Kumaga nakikita yung bottleneck, yung kung ano, yung mga pinakasensitibong parte ng ating bansa, subject at vulnerable to paralysis by a few thousand people. Naging malaking perwisyo rin sa mga motorista at commuters ang biglaang protesta dahil bukod sa pagpaparking ng mga bus nila na nangaharang sa buong EDSA White Plains at even the Ortigas flyover, sa mga tao na umaharang sa kalsada, pati yung EDSA busway na para sa mabilis na pagpasok sa trabaho ng mga commuters, hinarangan nila ng bus nila, hinarangan nila ng tao nila. So, yung mga commuters na umaasa sa mabilis at efficient na EDSA busway, na-stuck ng walang abiso. E di sana nag-MRT na lang sila, di ba? So, dahil nga walang permit tapos nakakaperwisyo sila, we'd expect some strong pushback laban sa mga rallyista like they do kapag nagsasagawa ng protesta ang mga progresibong grupo. Madalas nga may riot gear pa sila at dose-dose ng protesters ang nakukulong. Pero on the contrary pa nga dahil itong mga rallyista nung lumipat sila papuntang Liwasang Bonifacio nang bawiin ng QC ang permit to rally at nagsuspinde ng klase si Mayor Disco Moreno,
Hi, magandang umaga po mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila at saka sa ating mga kababayang dumadako sa lungsod ng Maynila. Sana po ay nakapagpahinga na kayo at kung sakaling kayo natutulog pa, lalo na sa mga magulang at mga bata na umaasa ng announcement sa lungsod dahil alam nyo naman po at napabalita na kagabi na magkakaroon po ng rally yung ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo from EDSA ay lilipat ng Liwasang Bonifacio. Ang Liwasang Bonifacio po ay isang freedom park, no? At katulad ng mga iba pang organisasyon na nagsasaad ng kanilang damdamin sa publiko na nagagamit ang Liwasang Bonifacio ng walang permiso sapagkat liliwanagin po natin maigi para po walang kalituan sa lahat. Ito po ay isang freedom park. Pinuntahan pa sila ng DSWD para mamigay ng pagkain sa mga nagpoprotesta. Paulit-ulit nilang sinasabing selective justice daw ito at hindi sila tutol sa pagpapatupad ng batas. Pero ang pagkakaso kay Marcoleta, tinatarget daw sila kahit na wala namang pumilit sa kanyang umamin sa isang krimen. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. You with the ongoing rally in EDSA, what do you make out of their motivation behind the rally? Well, you know, anyone can hold a rally, and so they held a rally. Ako malakas ang loob ko kasi sa buong kasaysayan, ang iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nanggugulo. And that for me was the main concern that somebody might get hurt. Problema lang namin is that merong informasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin. Yung pinaka-importante sa amin, walang masaktan. Either tiga-iglesia or kung sino man na mapunta ron na manggulo. So let's just keep everything stable and peaceful, and so far it has been. So I thank everybody involved for keeping it safe for everybody. Sir, and your reaction to their allegation that your administration has been having a selective kind of justice daw po? They have their opinion. I believe they're wrong. Thank you, sir. Thank you, sir. Safe travel.
Now anong mangyayari kung pinaandar mo ng pinaandar ang bunganga mo? Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon, Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Walang preno as you brandish na ikaw ay isang lawyer. And tama si Senator Pangilinan, sa Lunes pa po yun, Madam President. Salamat, Madam President. Madam President, without giving meaning to anything, ito Senator pong Marcoleta. mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Kasasabi ko lang po, May 11, minub ko na po ito Madam Sino po President, magsasabi na bagong motion? point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang Hindi sinasabi... AM, June 30. Isang linggo bago ang impeachment ni VP Sara. Nag-organisa ng isang emergency rally ang Iglesia ni Cristo nitong June 30 sa EDSA People Power Monument sa White Plains para raw sa pagsulong ng transparency at accountability sa gobyerno. Or at least, that's what they said. Kasi a day before, sinabi ni Ombudsman Remulla na kakasuhan na niya sa Sandigan Bayan si Senador Rodante Marcoleta. I didn't even ask this to happen. All the evidence came from, you know where. Diba? Hindi naman namin hiningi ito mangyari. Pero nangyari ito, dahil motu proprio, apparently the crime was committed in open knowledge of everybody. All of you are witness to the actuations of the guy, of what he has said in public. That of course, given the sworn statements that he has executed, will actually make a case for his being charged of plunder. So it's safe to assume na ang totoong dahilan ay ang ambang warrant of arrest kay Senador Rodante Marcoleta. At least, initially noong June 29 at around 10 p.m. ayon sa isang screenshot na binigay ni Attorney Jesus Falsis sa Twitter. Allegedly displaying the communication ng mga higher-ups sa INC or organizers nila sa kanilang mga lokal. Over his 75 million pesos of undisclosed campaign donation galing kay Mike Defensor at ilang mga negosyante na kanyang inamin sa Net25, an INC adjacent TV network. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon, Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun.
Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Aha. Ngayon, Enumerate. hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila eh. Ba, tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay, ano. Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin yun. At saka kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin yun. Sapagkat gusto nilang manalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron bang batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? Bigyan mo ako ng batas. Hindi maghanap sila. Hindi pwedeng hindi ko gastahin yun. Kaya ganun kalaki yung ginastos ko. Dahil binigay nila sa akin, ipinagkatiwala, dahil kasi kagustuhan nila na manalo ako. Now sinabi yon on live television dahil sa mga questions sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth. Kung saan, paano ba naman kasi? Nung naglabas siya ng SALN niya noong 2025, 52 million pesos lang ang kanyang pera. Pero, according sa kanyang statement of contributions and expenditures, basically yung disclosure kung magkano ang nagastos niya sa eleksyon, 140 million pesos daw ang kanyang nagastos sa kampanya. So pinapa-explain siya ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia kung bakit almost triple ng net worth mo ang ginastos mo sa campaign contribution. Literally, the math is not mathing. Kumbaga, paano ka nakagastos ng sobra-sobra sa net worth mo, sa kabuuan ng ari-arian mo. Imaginin mo yun, sinabi mong walang nag-donate sa iyo, pero yung nagastos mo, mas malaki pa sa net worth mo. Almost 3 times ang laki. I find it a bit unusual that even if in-kind contributions would be expected, Marcoleta doesn't have any. So he gives an impression that he funded his own campaign, when in fact his SALN is not enough to fund such a 100 million peso venture. Remember that the expenses theoretically only cover a few months of the campaign season. Kung isipin mo, bakit siya umaamin? Well, para sa kanya, hindi siya umaamin. He was bragging. He was bragging na mayroon siyang mayayamang kaibigan na naniniwala sa kanya para magbigay at magbuhos sa kanya ng milyones para sa kanyang kampanya. Doon sa rally, they shouted, selective justice daw ang ginawang witch hunt kay Marcoleta. Kasi nga again, si Marcoleta is adjacent to the DDS at again sa INC which has supported the Dutertes many times over. Tapos, malamang sa malamang dahil napipinto na ang impeachment ni VP Sara literally a week from the rally, talagang makikita mo na parang meron ngang selective justice. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng komiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice
ang selective justice. At hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Pero tatandaan natin na inabsuelto ng COMELEC si Marcoleta, si George Erwin Garcia na appointee ni BBM. Kumbaga, hindi yun selective justice kasi ito ngang si Marcoleta, inabsuelto ng COMELEC despite the self-confession. Hindi siya tinunggal at hindi siya sinuspinde. Kung panong siya ay hindi pa nagpa-file ng na hindi dineklara sa kanyang salin at saka sa SOSES, statement of contributions. Apo, Katunying Kajeri, una po muna liwanagin natin para sa mga kababayan natin. Apo. Magkaiba po ang jurisdiction kapag ka-SALN. Ang SALN sa opisina ng Ombudsman, yung SOSE, Statement of Contributions and Expenditures ay sa Commission on Elections. So maliwanag po yun. Yes, so kami po ay nagkaroon ng tinatawag na motu proprio o kami mismo, initiative namin, investigasyon sapagkat nung mga nakaraang taon ay naging mainit na issue yung hindi daw po tumutugma. Yung pong SALN ni Senator Marcoleta at yung SOSE na kanyang final na lumalabas, may ginastos siyang amount na inyong nabanggit, pero bakit hindi nakareflect sa SOSE na may nagbigay o may nag-donate sa kanya? Tapos lumalabas daw po ba na sa SALN, ibig sabihin personal siyang gumastos samantalang wala naman daw pong ganung amount doon sa kanyang SALN. So again, hindi po namin pinakailman yung SALN, ang pinakailman po namin yung SOSE. Na ang katanungan po ay ganito. Ang naging kasagutan po niya kasi ay dahil po sa yung nagbigay sa kanya ng donasyon ay nagbigay sa panahon na siya nag-file ng kandidatura pero hindi pa start ng campaign period. Pero, ang kakasuhan raw ng COMELEC ay si Mike Defensor na caretaker ng mga 18 Marites, Marines, Cargadores, kung ano man ang gusto mong itawag sa kanya, depende sa kung ano or sino ang poon mo. Kasama rin dito si Joseph Espiritu at Aristotel Viray na sinasabing tinutukoy ni Marcoleta bilang campaign donor. Ang weird no, yung donor kakasuhan, samantalang yung nakatanggap ng pera at gumamit ng pera, hindi makakasuhan. Yung kay Senator Marcoleta, dismiss na. Ba't naman kami ang makakasama sa kaso? Yung parang akyat bahay, di ba? Tinulungan mo makaakyat. Yung pumasok sa bahay, walang kaso. Yung nagtulak pa akyat, may kaso. Ba't ganun? Kaya siguro nalagay si COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa 22 Marites ay dahil kakasuhan ng COMELEC si Mike Defensor. So parang alam na natin yung pattern kung sino yung kalaban nila. Yun yung i-implicate nila sa mga maleta. Napakalaking kasinungalingan. Dito sa ating bansa ngayon, napakadali kasi magbenta ng kasinungalingan basta may presyo. Di po ba parang nakakatakot na sira ka na sa publiko, ikaw magpapatunay later na hindi totoo. Parang baliktad po eh. Parang you have to disprove what they have proven wrong from the very start. Napaka-unfair ng nangyayari ito sa atin. Pero bakit ba onda na onda ang Iglesia ni Cristo para kay Marcoleta? Well, he's the former congressman ng Sagip Party List, a known ally of the Iglesia ni Cristo at for good measure, si Marcoleta ay isang INC rin. Basically, para silang si back party list ng Jesus is Lord party list nila Villanueva. You know what? Hindi ganito yung unang pag-envision ng isang party list system. So maybe we do need to reform the party list system. Pero despite the large show of force at will ng mga tao na in the middle of the week they will drop everything para mag-rally sa gitna ng EDSA, hindi natinag sa rally ng Iglesia ni Cristo si Jesus Crispin Boying Rebulla ng Ombudsman dahil nag-file pa rin siya ng kaso kay Marcoleta sa kasong plunder. After the quote-unquote and self-described peaceful rally ng INC. Sir, ang paulit-ulit na sinasabi nila ay clear na siya ng COMELEC. Nothing has changed. We will file. I mean, sure, he probably but most definitely did falsify his SOSE dahil tumanggap siya ng donation which might as well be classified as a bribe dahil he was a sitting congressman at hindi niya ito dineclare. What was the purpose of this thing? Bakit hindi niya i-declare? Why is he trying to hide it?
he has the duty to the Filipino people na ideklara kung sino yung nagpopondo ng kanyang kampanya, which is a far greater debt, utang na loob, than what his anonymous benefactors did for him. Pero kahit na despite the fact na alam nating wala naman talagang ganoon kalaking impact yung block voting if meron man, if ever man na sumusunod at tumatalima sa block voting sa mga inendorso ng Iglesia ni Cristo ang kanilang mga deboto, case in point, there are reports pa nga being pushed para i-impeach si Ombudsman Boying Rebulla who has honestly been doing the Lord's work kung ikukumpara kay Duterte appointed Samuel Martires. Naka-break tayo ngayon, so wala naman tayong na-sentence so far na ganyan. So, di natin alam kung meron na. Ito rin ang naging pahayag ni Iloilo 1st District Representative at Deputy Speaker Janet Garin na nanindigang ginagawa lamang ng ombudsman ang kanyang trabaho. Dagdag ni Garin, wala rin siyang alam tungkol sa impeachment complaint laban kay Remulla. Ang tanging narinig niya lamang ay may naghahanap ng endorser para sana sa reklamo laban kay COMELEC Chairman George Garcia. Pero wala rin anyang kumagat dito. Well, mahirap mag-speculate. Anything's possible sa politika natin. So, we just have to wait and see. Kasi ang dami niya nang napakulong. Even though, again, to be honest, konti pa rin. At least, isinapubliko niya ang SALN, tapos inuungkat niya yung mga dating katiwalian was swept under the rug by the previous administration. He is still technically doing his job sa kasalukuyang mga krisis na ikinakaharap ng Administrasyong Marcos. So kahit na nasa bilangguan na si Jingo Estrada, si Bong Revilla, yung mga BGC boys, ang pinoproblema ko lang talaga ngayon is si DPWH or at least yung dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, nabigyan na nga ng hospital arrest, parang gusto pa nilang gawing state witness, which is weird. At yan ang pagtatapos ng News and Worthy Recap Weekly Edition for roughly the first week of July 2026. Mag-suggest more topics and or corrections to the balitas if you feel I misrepresented them in any way. Salamat sa panonood mga kabiyang. For me, like, subscribe, follow my links on socials and over Joseph that will be linked down below. Susunod muli, of course. Paalam. Peace.